morning, Kuya. At mahilig ang ilan sa atin sa pangongolekta ng iba't ibang klase ng artworks. Ngunit may pakinabang ba ito dulot? May pakinabang ba itong dulot pagdating po sa aspeto ng investment? Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Tumatak na sa isip ng iba na mahal o magastos ang pangongolekta ng iba't ibang artworks. Ngunit ang ilan ay handa pa rin gumastos at bumili ng mga ganito bilang mga palamuti o dahil sadyang hilig lang nila ang sining. Ano nga ba ang pakinabang ng pagtangkilik at pagbili ng mga artworks? Matuturing nga ba itong isang magandang investment? Iyan ang ating aalamin kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Riza. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Yes, at kasama nga natin ngayong umaga si Ninang Riza Matibag-Muyot, ang ating resident financial advisor. Good morning, Ninang! Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. Nice to see you on a Thursday morning again. Ayan, hinihintay ka naman talaga ng marami. Anyway, pag-usapan natin yung talakayan natin. Investment, what you call that, yung pag-ngungulekta ng, kasi di ba maraming ganyan, Talia, talagang nangungulekta sila ng mga arts. Pero meron ba talagang dulot ito when it comes to investment? May maganda bang Practical po ba ito? Hindi lang ito practical. Napakagandang investment ng pangungulekta ng mga artworks. At hindi lang artworks na painting. Lahat ng klase ng artworks ay talagang tumataas ang value. Kaya maganda itong i-invest. Mas maganda po bang mag-invest sa mga local artist, yung mga katulad ng mga kaninang pinakita natin na yung mga burn marks, or yung mga international na artist, like mga ganun po? Anong... Lahat naman ng klase ng artworks, kay Pilipino o kay gawa ng galing sa ibang bansa, ay talagang nag-a-appreciate. So, kahit Pinoy, kahit sa ibang bansa, pwede naman tayong mangolekta niyan. Pero syempre, ang unahin natin talagang i-kolekta ay yung sa ating mga Pilipino at kailangan i-promote natin yung sariling atin natin. Okay. Pero di ba, Ninang, depende rin yan kung sino yung artist na bibilhan mo ng produkto. Dahil kung minsan, kung hindi kilalang artista yan, it's not worth the investments. For example, kung, well, of course, kailangan marunong ka rin pumili dahil mahirap rin na bibili ka ng isang kilala na dahil masyado mataas na ang presyo. Tama. No, dapat up and coming na may pangalan na tumutunog, bumili ka na doon, and then later on hoping na tataas yung balon ng painting na binili mo. Kung Erin, talagang medyo meron din tayong mga kailangang pag-aralan. Yes. Bago tayo mag-invest o pumasok sa ganitong klase ng investment. Siyempre, kailangan tingnan din natin, ito bang artist na bibilhan natin ay may pag-asang sumikat. Kasi maganda yung sinabi mo na habang bata pa lang, mas mura. For example, nung araw, di ba, yung mga manansala, mga yun. hoya, Ngayon, binibenta lang yan ng mga, siguro wala pang 1,000 pesos. Benta, baka kabili ka pa ng mga 1960s, mga ganun lang yun. Pero dahil ngayon, sumikat na sila, milyon na yung halaga. Like kahapon, nandun ako sa Manila Art. Meron akong isang gustong painting ni Oni Almedo, na isa siyang babae, Adele H. At that time, siguro mga 10 years ago, binibenta siya ng 15,000. Hindi ko pa binili. Then sabi sa akin ni Silvana Diaz, yung sa Galeria Dumila, sabi ko, pwede pa ba? Nandun pa ba yun? Kasi gustong-gusto ko yung artwork na yun. Sabi niya, not for sale na eh. Tapos sabi ko, magkano? Kunyari, bibilhin ko. Naku, mga 700 to 1 million ang presyo nun. So, ganun talaga kalaki ang taas ng presyo ng mga arts. Like ako, lahat ng mga artworks ko, kahit na yung hindi masyadong sumikat, nag-appreciate talaga siya eh. At least 3 times. Meron talagang 100%, 200, 300%. Talagang kung marunong tayong tumingin na kung ano ang mas maganda at talagang makikita natin, mapipredict natin kung ano yung
sisikat, no? Magugustuhan ng mga taong bayan, ng mga collectors at saka ng mga ibang sa merkado, no? Talagang makaka-jackpot tayo. Kaya nga kailangan meron kang eye. 'Di ba? Sabi Yes. mo nga kasi kailangan marunong kang tumingin at saka yung mapipredict mo. Parang yun yata yung mahirap na maasahan mo, yung mapipredict mo. Kasi 'di ba meron namang mga magagaling na mga painters sa mga provinces, yung magagaling pa nga sila Can it be possible na ikaw rin ay makakita ka ng napakagandang painting pero itong gumawa na to ay hindi kilala, nasa probinsya, talagang nagandahan ka lang na pwede siyang umangat din yung price in the future. Kung sakali. Pwede. Dalawang klase ang pwedeng pag-angat ng presyo Meron talaga na magagaling. So talagang sisikat. Pero meron din naman tayong tinatawag na kasi ang art, negosyo rin. So, pagka na-promote ng gusto, parang isang Yes. produkto rin yan Marketing din yan Ima-market mo yung artwork, hindi lang yung artwork, yung artist yung mismo. artist mismo. So, pag na-market yon ng maganda, at lahat ng mga collector bibili, oy, kukonti na ngayon ang Bencab o kukonti na yung ganito. And then, tataas talaga yung value. So, katulad ng kahit anong produkto, meron tayong marketing na tinatawag ng sarili at saka nung artwork mismo. Pero syempre, kailangan medyo magaling din. Pero marami ring magagaling na hindi sumisikat. Yeah. Kasi meron din tayong mga organization ng mga galleries, mga collectors na pwede nila talagang pasikatin yung isang artist na makikita nila o mapipisil nila na parang yung mapipredict nila na gagaling. Pero ang pinaka-importante rin, sumali yung mga bata. Pag nakita mong nananalo na sa mga competition, yung Manila Art, Petron, at lahat ng mga art awards, medyo doon ka na pwede kang mag-invest. Like kami noon, ang ginagawa namin, dahil hindi namin ma-afford yung mahal, pupunta kami sa yung mga Metrobank Art Contest, competition, kahit na yung mga nananalo lang ng runner-up, yun ang bibilhin namin. Tapos mura pa yun, nasuportahan mo na yung mga Filipino artists. Pagdating ng panahon, tataas talaga yung value nun. Oo nga. No, marami pa naman ding magagaling na mga artists ngayon na talagang lumalaban sa mga ganyan. So, Ninang, talagang magandang investment yung pagbibigay ng pangungulekta ng maraming mga artworks no para sa iyo. Oo. At saka ang gusto ko lang talagang sabihin ay hindi lang magandang investment ang art na to, kundi suportahan natin yung mga artists. Yes. At para sa mga artists, ito ay isang magandang propesyon. At ngayon ay pwede kang umunlad, pwede kang umasenso sa pagpipinta o sa kahit anong larangan ng sining. Alright, salamat po ng marami. Once again, Ninang Riza Matibag Muyot, ang ating financial advisor na lagi natin napapanood every Thursday dito sa Good Morning Kuya. Thank you!